Kabanata 3931. Inis na inis si Harper Klein. Galit na galit siya ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita tungkol dito. Malamig nang umisi ang magandang babae bago niya sinabing, "I'm in business, girl. Dapat kong i-host si Chief Padlow dito. Hindi mo siya pinatikim nang pumunta ka dito kaninang umaga. Hindi mo siya hinayaang halikan kapag dating mo kaninang hapon. And now you're here asking him to work for you. Paano mo inaasahan na gagawin niya ang anumang bagay sa puntong ito? Kung ako sa iyo, hahayaan kong tingnang mabuti ni Chief Padlow ang aking katawan para mapadali ang mga bagay-bagay." Pagkatapos, ang babae ay nahihiyang yamakap sa mga bisig ni Rico Padlow na may ngiti. "Tama ba ako, Chief Padlow?" Ang babae pagkatapos ay naiinis na pinandilatan ng mata si Harper. Tawa ng tawa si Rico habang dinadaanan niya ang kanyang mga kamay sa katawan ng babae. "Tama iyan. Ganyan dapat. Tanggalin mo na ang damit mo para matingnan kita ng mabuti, anak. Kung masaya ako tungkol dito, malamang na bukas ako sa pagtalakay ng mga bagay-bagay." Nagpakita ng masamang ekspresyon ang babae. Siya ay malinaw na nakakita ng sapat na kabataan at matigas ang ulo ng mga babae. Sa kanyang isip, ang dalisay at inosente ay palaging susuko sa awtoridad. Agad na nagdilim ang mukha ni Harvey. "Ganyan ba ang pakikitungo mo sa negosyo dito?" Dahil ang dalawa ay walang kahihiyang ginawang mahirap para kay Harper, hindi rin naisip ni Harvey ang paglalaro ng parehong laro. Pinandilatan ni Rico si Harvey bago niya hinampas ang mesa na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. "At kahit sino ka, sa tingin mo ba may karapatan ka pang magsalita dito? Hindi ko kailangang sabihin sa iyo kung paano ko tinatrato ang negosyo dito. Sinusubukan mo bang turuan ako o ano? Kung may opinyon ka, demanda mo ako. Kailangan mong bigyan kita ng customer service number o ano?" Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ng babae. Saan nanggaling ang tangang ito? How dare he talk to Rico like this? Gusto niyang magtrabaho sa kanya ang ibang tao nang ganito siya. Nanaginip ba siya? Tama iyan. Kung may opinyon ka tungkol kay Chief Padlow, demanda mo siya. Pwede ko ring ipahiram sa iyo ang cellphone ko kung kailangan mo. Gayunpaman, ang isang probonsyano na tulad mo ay may lakas ba ng loob para dyan? Inilabas ng babae ang kanyang cellphone mula sa kanyang cleavage bago ito inihagis sa mesa ng walang pakialam. Dahil sa iyo, ang South Sea ay nagdusa ng napakatagal kahit na ang bansa ay umuunlad. Sabi ni Harvey nang makita ang tanawin sa harapan niya. Sino ang nasa tamang pag-iisip ang mamumuhunan sa isang lugar na tulad nito sa puntong ito? Walang pagkakataon na umunlad kayo. Oh, hindi mo lang ako pinagdududahan, kundi pinagdudahan mo rin ang buong bansa. Hinampas ni Rico ang mesa. Kung ganoon bakit nandito ka pa? Kunin mo ang iyong pera at umalis ka na. Hindi na namin kailangan ng higit pang mga mamumuhunan dito. Mabuti pang umalis ka na dito sa loob ng 3 segundo. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyari kung hindi mo gagawin. Wala kang karapatan na sabihin sa akin kung ano ang gagawin, mahinahong sagot ni Harvey. Sinasadya mo ba di ba? Gusto mo bang makulong o ano? Hinampas ni Rico na may malamig na tingin ang mesa, tumawag ng pulis dito ngayon din. Hindi ako titigil hanggat hindi napilayan at nakulong ang bastos na ito. Tatawag na sana ang babae. Huwag po, it's just a misunderstanding. Si Harper Klein ay natakot. Siya ay ipinanganak sa South Seas. Kaya naman alam niya kung ano ang mangyayari kung kalabanan niya ang mga taong iyon. Humakbang siya pasulong bago yumuko ng malalim. Si Sir York ay mula sa Hong Kong at Las Vegas, Chief Padlow. Dumating siya dito nang may mabuting hangarin. Please, tulungan mo siya. Gagantimpalaan ka namin ng maayos pagkatapos ng lahat. Sa impyerno na may mga regalo. Sinuri ni Rico Padlow si Harper na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mo ba alam kung paano ako nagtatrabaho? Gusto ko ang regalo ko ngayon. Gusto mong maghintay ako hanggang sa matapos ang lahat. Wala kang magagawa ngayon. Paano ko aasahan na may gagawin kapag katapos nito?
Napuno ng nag-aalab na pagnanasa si Rico, kung maaari niyang kunin ang inosenteng binibini para sa kanyang sarili, malapit na siyang magsaya. At dahil walang ibang tao, hindi niya inisip na maging mas matapang sa kanyang mga aksyon. Humakbang si Harvey sa harapan ni Harper para harangin ang tingin niya kay Rico. "Chief Padlow, tama ba?" sabi ni Harvey sabay tipid ng ngiti. "Isang beses ko pa itong tinatanong. Desperado ka bang ginagawa itong mas mahirap para sa amin? Wala ka ba talagang respeto sa amin?" Ngumuso si Rico. "Ginawa ko ang mga bagay na mahirap para sa iyo. Sa tingin mo, may karapatan ba kayong gawin iyon? Isa ka lang mabangis na negosyanteng nagbebenta ng gamot. Ni hindi ka karapat-dapat. Makinig ng mabuti. Bukod sa posisyon ko dito, kabilang din ako sa pamilya Padlow. Ang Blackburn City Martial Arts Alliance ay sumusuporta sa akin. Tumanggi lang ako sa iyong kahilingan dahil ang pangalan ng iyong gamot ay bahagyang katulad ng sa gamot ng pamilya Cobb. Sa tingin ko sinusubukan mong magbenta ng pekeng gamot dito. Iyon ang dahilan kung bakit, ayon sa pamamaraan, ang pangalan na ito ay ipinagbabawal. Maaari akong maging mapagbigay sa bagay na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay pasayahin ako. Itong babae lang ang gusto ko noon, pero gusto ko pumunta din ang may-ari ng negosyo. Naiintindihan mo ba?" May ngiti sa labi ang babae habang nakatingin kay Harvey. "Naiintindihan mo na ba, probinsyano? May mga taong hindi mo kayang labanan." Ngumiti si Harvey nang hindi sumasagot. "Dahil hindi natin magagamit ang pangalang iyon, okay lang ba kung palitan natin ito ng iba? Gagawin namin ito kung maaari." "Oh, anong meron sa tono na yan?" Malamig na tumitig si Rico. "Siyempre hindi mo kaya." "Bakit ganun?" tanong niya. "Bakit?" Galit na bulalas ni Rico habang hinahampas ang mesa. "Dahil sinabi ko." Ngumiti siya. "Oh, nakikita ko. Kaya sinasabi mo na tinanggihan kami hindi dahil gumamit kami ng isang katulad na pangalan sa iba. Sinisikap lamang ng iyong pamilya na gamitin ang mga tao para sa iyong sariling kapakanan." Nagkibit-balikat lang si Rico na may malamig na ekspresyon. "Mabuti pang pag-isipan mo ito ng maayos. Huwag mo lang isisi sa akin ang lahat." Ngumiti si Harvey bago kinuha ang phone niya. "Halika dito ngayon, Gail Padlow." Nagkunwari kang tumawag kay Gail Padlow. Masungit ang ekspresyon ng babae nang makita si Harvey York sa telepono. "Kilala mo ba kung sino si Gail?" Siya ang young master ng Padlow family. Ang kanyang pagkakakilanlan sa Blackburn City Martial Arts Alliance ay napakalaki. "Tinawagan mo ba siya? Sino ang sinusubukan mong lokohin dito? At least gawin itong mas kapanipaniwala. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin habang nandoon ka. Sa tingin mo may karapatan kang tawagan si Gail." Napangiti si Rico Padlow. "Ang lakas ng loob mong magpakita sa harapan ko, boy. Kung sasabihin ko ito kay Young Master Padlow, tiyak na mamamatay ka." Sa pamamagitan ng paghusga sa paraan ng kanyang paggawa ng mga bagay, ang sinumang gumamit ng kanyang pangalan para magpakitang gilas ay mapipilitang lumuhad bilang paghingi ng tawad. Binaba ni Harvey ang tawag bago tumangala kay Rico. "Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan na gawin mo iyon para sa akin. Gayunpaman, dapat kang lumuhad kapag natapos mo nang irehistro ang aking negosyo." Ano ang sinabi niya? Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ng babae. "Tapos ka na bang magpanggap?" Bulalas niya. Sinukat ni Rico si Harvey bago kumatok sa mesa. "Mabuti, bibigyan kita ng kalahating oras. Kung hindi mo ako mapaluhod, ipapagawa ko ito sa iyo." Hindi alam ni Harper Klein kung ano ang sasabihin pagkatapos makita ang tanawin. Siya ay isang batang babae lamang. Wala siyang dating karanasan sa outside world noong katatapos lang niya. Akala niya ay kakayanin ni Harvey nang maayos ang sitwasyon. Ngunit hindi niya inaasahan ang mga bagay na tataas sa ganitong sukat. Nagsisimula na siyang makaramdam ng panghihinayang. Naisip niya na magagawa na ang mga bagay kung ibinigay niya ang lahat. Gayunpaman, hindi pa siya umiibig noon. Ayaw niyang gumawa ng isang bagay na napaka-vulgar, at hindi pa siya nahawakan ng kamay ng isang lalaki. Mukha siyang nalilito habang nakatitig kay Harvey, nagdadasal na may milagrong mangyari.
Sa oras na ito, narinig ng ilang manggagawa sa ikalawang palapag ang tungkol sa sitwasyon. Maraming tao ang nakatayo sa labas ng opisina para manood ng palabas. Sabi nga, hinihintay nilang lahat si Harvey na magalit. Ang ginagawa lang nila ay nagbebenta ng gamot. Pero, hindi lang nila napakitunguhan ng maayos si Rico, pero sinusubukan din nilang hamanin siya. Baliw ba sila? Tingnan mo siya. Sino ang maaari niyang kontakin dito? Anong biro? Pagkaraan ng 10 minuto, tumayo ang babae at tumingin kay Harvey na may matamis na ngiti. 10 minuto na ang nakalipas, anak. Wala akong nakitang ibang tao dito. Bakit hindi ka tumawag para mapabilis ang proseso? Medyo mayabang ka, boy. Wala tayong masyadong oras. Plano kong maghapunan kasama si Chief Padlow dito. Bakit hindi ka muna lumuhad at hayaang mag-lecture ang mga tauhan mo kay Chief Padlow kinabukasan? Bigyan mo kami ng respeto dito. Nagpakita ng masamang ekspresyon ang babae. Pinag-cruise ni Rico ang kanyang mga paa na may malamig na ngiti. Isang probinsyano na marunong lang magpakitang gilas. Dapat ay walang laman na numero din ang teleponong iyon. Nagpakita ka ng magandang palabas. Bakit mo pinagdadaanan ang lahat ng ito para lang magpanggap? Nagtawanan ang mga nanunood ng palabas. Ngunit bago sila natapos, narinig ang mga yabag ng paa, at naningkit ang mga mata ni Rico. Mabilis na natisod si Gail Padlow sa kwarto habang natatakpan ng plaster at benda ang buong katawan. Ilang nakatataas sa koanihan ng pang-industriya at komersyo ang nagsusuot ng kahindik-hindik na ekspresyon habang sinusundan nila si Gail. Nataranta na tumayo si Rico Padlow at yumuko. Young Master Padlow. Mga ginoo, mabilis na umatras ang babae at ang iba pang trabahador bago magalang na binati si Gail at ang iba pa. Pati si Gail, ang direktor at deputy director ng City of Blackburn Industrial and Commerce Bureau ay naroon din. Pambihira ang kanilang katayuan, walang pinagkaiba ang maliliit na fry sa harap nila sa mga aso sa kalsada. Hindi na pinansin ni Gail ang mga taong nasa harapan nila at mabilis na naglakad patungo kay Harvey York. May bumabagabag ba sa iyo dito, Sir York? Tanong ni Gail na nakasandal ang mukha. Sino ito? Ilalabas ko siya ngayon. Agad na nawala ang kulay ng mukha ni Rico at ng babae matapos makita ang sunod-sunurang si Gail sa harap ni Harvey. Hindi nila akalain na ipapatawag talaga ni Harvey si Gail dito ng ganun-ganun lang. Ang status ni Gail sa Blackburn City ay mas mababa kaysa sa mga young masters ng Lee family at Moreno family, pero siya pa rin ang figure. Bakit ganito kalaki ang karakter na umaarte pa sa harap ni Harvey? Natigilan si Rico. Ang kanyang mga binti ay patuloy na nanginginig. Hindi na rin siya makatayo. Siyempre walang gagawa ng ganoong bagay. Inihagis ni Harvey ang kanyang mga dokumento sa mesa. Gayunpaman, wala akong maraming asset dito sa Blackburn City. Sinusubukan ko lang magbenta ng gamot pero parang imposible iyon sa ngayon. Tinawagan kita dito dahil sinabi ni Chief Padlow na bahagi din siya ng pamilya. Dahil hindi niya magawa ang kanyang trabaho, dapat ay magagawa niya ito ngayon kasama ka dito, tama? Kaya kita pinatawag dito. Hindi ko sinasayang ang oras mo sa pagsasamantala sa mga tao sa labas ngayon, di ba? Nang marinig ni Gail ang mga salita ni Harvey, ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot. Halos masabsob ang tuhod niya sa lupa ng mga sandaling iyon. Kalokohan, hindi ako gagawa ng ganyan. Ang aking telepono ay aktibo 24 na oras at 7 araw para lamang pagsilbihan ka. Ako na ang bahala dito. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka dito. Pagkatapos, magalang na inabot ni Gail kay Harvey ang isang tasa ng tsaa bago malamig na tumingin kay Rico. Ano ang nangyayari? Magsalita ka. Naningkit ang mga mata ni Rico sa gulat. Ang lahat ng naramdaman niya ay labis na panghihinayang. Matapos makita ang ugali ni Gail kay Harvey, alam niya kaagad na hindi siya nito matiis. Humakbang din ang direktor ng bureau. Anong nangyayari dito? Malamig na sigaw niya. Patuloy na kumikibat ang mga mata ni Rico. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Hindi ko natapos ang trabaho dahil mali ang pagkakaintindi ko. Sampal, sampal, sampal.
Sinampal ng direktor si Rico nang hindi nag-aksaya ng oras. Hindi pagkakaunawaan. Sa panahon ngayon, maraming beses ko nang sinabi sa'yo. Kailangan mong igalang ang negosyo mula sa ibang bansa. Ang mga taong ito ay namumuhunan sa South Seas. Binibigyan nila tayo ng pagkakataon. Wala akong pakialam kung abusuhin mo ang iyong kapangyarihan ngunit sinusunog mo ang bawat tulay na mayroon tayo para sa paggawa nito sa ating mga namumuhunan. Babayaran mo ito. Pagkatapos, magalang na yumuko ang direktor kay Harvey. Paumanhin, Mr. York. Patawarin mo kami sa mga walang galang na kampan namin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3935. Tiningnan ni Harvey York ang tanawin ng hindi nagbibigay ng direktang sagot. Salamat, Direktor. Ang direktor ay nagpatuloy sa paghampas kay Rico Padlo bago siya bumulalas ng humingi ng paumanhin kay Sir York ngayon din. Pasensya na Mr. York. I'm so sorry. Binalot ng malamig na pawis ang buong katawan niya habang patuloy na nakayuko. Ako ay nagkamali. Tatapusin ko ang lahat ngayon din. Lumuhad, sagot ni Harvey. Narinig mo ba yon? Gawin mo sa tuhod mo. Mahuhulaan ni Gail Padlo ang nangyari matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Agad na sinipa ni Gail si Rico habang nagngangalit ang mga ngipin. Talagang gusto niya ang kanyang kamatayan ngayon. Halos pilayin ni Harvey ang buong pamilya Padlo, pero nagpakita pa rin si Rico sa kanyang harapan. Hindi naaalis ang galit ni Gail sa oras na iyon. Namamaga ang mukha ni Rico matapos makatanggap ng ilang sipa pa sa mukha. Hindi maglakas loob na tumayo si Rico ni hindi man laban. Wala siyang ibang choice kundi tiisin ang lahat. Nang si Rico ay mukhang mahimatay na, nagsalita si Harvey. Tigilan na natin siya sa ngayon. Salamat Mr. York. Salamat. Bulalas ni Rico habang patuloy na nakayuko. Maaari kang magpatuloy kapag tapos na siya sa kanyang trabaho. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Harvey. Hindi man lang niya tiningnan sa mata si Rico. Agad na nagdilim ang mukha ni Rico, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Kinuha niya ang file sa lupa bago gumapang papunta sa kanyang pinagtatrabahuan. Walang pakialam si Harvey sa nakita, kung wala siyang kapangyarihan sa South Sea, isang maliit na isda na tulad nito ang magtutulak sa kanya palayo. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga ordinaryong tao ang kailangang magtiis upang gawin ang kanilang negosyo dito. Sabi nga, walang kinalaman ang South Seas kay Harvey. Hindi siya mapakali na linisin ang kalat ng ibang bansa. Gusto lang niyang malaman kung sino ang umaaway sa kanya para makaganti siya ng walang problema. Ang mga tao ay nagngangalit na umatras pagkatapos makita ang tanawin. Hindi nila inaasahan na ganito kalakas talaga si Harvey. Gawin na natin ang lahat ng kailangan natin, Harper. Ayaw sayangin ni Harvey ang pagkakataon. Maaantala tayo kung na-hospital si Chief Padlo ng ilang linggo dahil dito. Naintindihan ko, sagot ni Harper Klein, at tumango. Isang nakakatakot na tingin ang ibinigay ni Rico. Alam niya ang gustong sabihin ni Harvey. Tuluyan nang nawala ng kulay ang mukha niya habang nakaluhod sa lupa habang nagtatype. Alam niyang tapos na siya sa sandaling iyon. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay nairehistro na ang silver elixir ng pamilya Cobb. Sa ilalim ng magalang na mga tingin ni Gail at ng iba pa, kinuha ni Harvey si Harper at umalis sa lugar. Maya-maya pa, ang mga hiyawan ng paghihirap ay narinig mula sa loob ng opisina. Lumipas ang mga sandali, sinundan ni Harvey si Harper sa office building na dati niyang nirentahan. 30 palapag ang taas ng gusali. Maraming malalaking negosyo dito ang pipiliin na i-set up ang kanilang mga lugar ng trabaho dito. Maging ang 3 malalaking pamilya ng South Seas ay may kanya-kanyang opisina dito. Ligtas na sabihin na ang lugar na ito ay ang sentro ng pananalapi ng Blackburn City mismo. Bilang karagdagan, ang lugar ay medyo malapit sa daungan. Ang maalat at nakaka-preskong hangin ay mararamdaman hanggang dito. Bahagyang tumango si Harvey matapos tingnan ang gusali ng opisina.
Maaari na tayong magsimulang maghanap ng mga taong magtatrabaho sa gusali ngayon. Magsimula tayo sa istruktura ng kumpanya. Kailangan nating maghanap ng angkop na pabrika para sa produksyon. Kailangan din natin ng display case na mukhang maganda. Nang makita ang nagmamadaling ekspresyon ni Harper sa kanyang mukha, napabuntong hininga si Harvey. Kalimutan mo na, ako na ang bahala dito. Makikitungo ka sa pagre-recruit. Ipaubaya mo sa akin ang natitira. Iniisip ni Harvey ang sitwasyon. Marahil ay kailangan niya ng ilang tao mula sa Sky Corporation para tumulong. Alam ni Harper Klein na ginagawa niyang komplikado ang mga bagay para kay Harvey York dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging walang magawa, Sir York, nahihiyang sabi ni Harper. Umiling si Harvey nang walang sinasabi bago siya lumabas ng building. Pagpara pa lang niya ng taxi, napatingin siya sa tindahan sa kanto. Kahit na mukhang medyo malaki at maluho ang tindahan, mukhang abandonado na ito dahil hindi talaga mahilig gumastos ng pera ang mga tao dito. May nakalagay na sign sa harap ng shop na nagsasabing popahan din ito. Tumango si Harvey matapos sumulyap ng ilang beses sa shop. Hindi naman masama ang lugar na ito. Tiyak na gagawa kami ng mabuti kung gagawin namin itong aming punong tindahan. Alam ni Harper na ang tindahan ay nasa isang strategic na lokasyon. Hindi mahalaga, makikipag-ugnayan ako sa may-ari ng ari-arian para merentahan natin ang lugar. Hindi na kailangang umupo nito. Bibili tayo, sabi ni Harvey. Bahagyang nakagat ni Harper ang kanyang dila nang mapagtanto niya kung gaano kalalim ang mga bulsa ni Harvey. Tutal, parang napakalaking karakter niya. Nang papara na si Harvey ng isa pang taxi, huminto ang lahat ng mga driver at curious na tumingin sa gusali ng opisina. Napasulyap si Harvey bago pumikit ang mga mata sa gulat. Isang babaeng walang patutunguhan ang natapilok sa gilid ng bubong. Tila babagsak siya anumang oras. Napasigaw si Harper sa sobrang takot. Natakot din ang mga tao sa kalsada. Ang ilan ay tumawag pa ng pulis sa puntong iyon. Matapos ang sandaling pagpikit ng mga mata ay nakilala agad ni Harvey ang babae. Ellen Moreno. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Harvey sa bubong. Ilang security guards na ang nandoon. Hindi sila umimik nang makita nilang lumitaw si Harvey. Tutal, nakatutok sila kay Ellen, sumuray-suray si Ellen habang hawak ang bote ng Lafite 1982 sa kanyang kamay. Kung gumawa siya ng maling hakbang, wala siyang pagkakataong mabuhay. Napaka-delikado ng tanawin. Malapit nang lumamig, Miss. Kailangan mong bumalik. Oo, hindi ka dapat umiinom dyan. Sabay tayong uminom kapag bumaba ka. Ang bata mo pa, Miss. Ang iyong kabataan ay iyong asset. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Bakit hindi ka nalang uminom ng tubig? Isasama ka namin sa karaoke. Nataranta ang mga security guard. Kung talagang nahulog ang babaeng iyon, wala nang mag-iisip na umupa pa sa lugar. Higit sa lahat, mayaman at makapangyarihan ang mga tao rito. Sino ang mananagot kung may aksidente? Maging ang mga security guard ay kaladkarin ng 6 na talampakan ng layo kung nangyari iyon. Huwag kang lalapit. Tatalon ako kung gagawin mo. Lumingon si Ellen at sumigaw. Nagpakita siya ng nakakaawang tingin habang may hawak na bote ng alak. Lahat ng lalaki ay basura. Kasinungalingan lang ang ginagawa nila. Napakaganda ko. Ang aking katawan ay ganap na perpekto, ngunit siya ay pinipili na huwag sa akin. Pinili niyang makasama ang asong iyon sa likod ko. Binigyan ko siya ng pagkakataon, ngunit hindi niya ito pinahahalagahan. Hindi niya ako tinawagan, ni hindi man lang niya ako dinalhan ng regalo. Bastos siya, isa lang siyang playboy, hindi ko nabibigyan ng isa pang pagkakataon ng taong ito. Sino siya sa tingin niya? Ang lahat ng ginawa niya lang ay saktan ako. Bahagyang nakagat ni Ellen Moreno ang kanyang labi. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng labis na inis. Nanginginig sa takot ang lahat ng security guard nang makitang sumuray-suray si Ellen, na para bang anumang oras ay madapa. Kung tutusin, napakaraming tao ang kailangang mamahala sa sitwasyon. Hindi, sabay-sabay na sigaw ng mga security guard. Hindi mo magagawa iyan, Ellen.
Anong gagawin ko kung wala ka? Mabilis na sabi ni Harvey York pagkatapos sumugod. Hindi mo naman nakakalimutan di ba? Hindi lang ako ang boyfriend mo, kundi fiancé mo rin ako. Hindi ka pwedeng tumalon sa ibang lalaki sa harap ko. Ano? Nagpakita ng kakaibang ekspresyon ang mga security guard matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Akala nila si Ellen ay isang dalisay at inosenteng babae na isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig. Ngunit isang lalaki ang lumitaw nang wala sa oras bago ipahayag na siya ang kanyang mapapangasawa at siya ay literal na tumatalon para sa ibang lalaki. Walang pakialam si Ellen sa mundo bago siya nabulunan ng kanyang alak. Galit siyang lumingon bago galit na pinandilatan si Harvey. Magkaibigan tayo, pero hindi mo ako pwedeng siraan ng ganito. Sabihin sa lahat na walang nangyari sa pagitan natin. Napabuntong hininga si Harvey. Nakalimutan mo na ba kung saan mo sinabi ang lahat ng ito, Ellen? Ang istasyon ng pulis ay may mga surveillance camera sa buong lugar. Maaari kong kunin ang tape sa tuwing gusto kong patunayan ito. Sa wakas ay naunawaan ng lahat ang sitwasyon matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Halos lahat sila ay naloko ni Ellen. Hindi nila siya inisip na ganoong babae. Nagsimulang magpanik si Ellen matapos makita ang mga titig ng mga manunood. Hindi mo masasabi yan. Ito ay paninirang puri. Sinabi ko lang ang mga bagay na iyon para iligtas ka. Kinagat mo ako sa likod pagkatapos kitang tulungan. Huwag kayong makinig sa kanya. Magkaibigan lang kami. Galit na pinandilatan ni Ellen si Harvey na parang gusto siyang suntukin. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Maaari kang tumalon kung gusto mo, ngunit bahagi ka pa rin ng aking pamilya. Sagot ni Harvey, tama, sasabihin ko sa lahat na iniwan mo ang iyong kasintahan para sa isang ganid. Ipapahiya ko ang iyong ina na hindi na siya maglalakas loob na lumabas muli. Galit talaga si Ellen. Walang hiya kang bastard. Tumalon siya pababa mula sa gilid ng bubong. Gusto niyang ipaliwanag ng maayos ang lahat. Isasakripisyo niya ang sarili niya sa ngalan ng pag-ibig. Hindi niya gustong makilala bilang isang babaeng may maluwag na moral. Hindi siya nagdalawang isip na mamatay, ngunit hindi siya kailanman makakaramdam ng kahihiyan ng ganito. Ang bastos na ito, bakit pa siya magsasabi ng ganito? Dapat hinayaan ko na lang siya na mabulok. Galit na galit si Ellen. Sinisigawan niya si Harvey, ngunit biglang umihip ang hangin kaya nawalan siya ng malay. Hindi. Napasigaw sa takot ang security guard. Nakita na nila ang imahe ng isang magandang dalaga na nagiging giniling na baka. Swoosh! Agad na gumalaw ang katawan ni Harvey York. Mabilis siyang pumadyak sa lupa bago niya inilunsad ang kanyang sarili na parang pana. Halos makita ang isang kislap. Parang special effect na sa mga pelikula lang makikita. Nang malapit nang ipikit ni Ellen Moreno ang kanyang mga mata at tanggapin ang kanyang kapalaran, isang malakas na pagkakahawak ang agad na yamakap sa kanya, na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Napakabilis ng lahat, nalaglag agad ang panga ng mga security guard. Hindi man lang sila makapagsalita dahil sa lahat ng gulat na kinailangan nilang tiisin. Agad namang nanginig si Ellen matapos makaranas ng life and death situation. Puyat nagising na siya sa oras na iyon, tumingin siya sa likod na may nakakatakot na ekspresyon bago bumaling muli kay Harvey. Salamat Harvey, hindi siya tanga, alam niyang magiging dead meat siya kung hindi dahil sa tulong ni Harvey. Dahan-daang binuhat ni Harvey si Ellen. Ginawa ko lang yun para iligtas ka. Huwag mong isapuso ang anumang sasabihin ko. Tumango si Ellen. Patuloy siyang nanginginig habang nakasandal sa mga bisig ni Harvey. Walang magawa si Harvey. Wala siyang choice kundi yakapin si Ellen sakaling magdesisyon siyang tumalon ulit. Maya-maya ay dumating na ang mga pulis. Napuno sila ng pagbabantay kahit na nakita nilang maayos si Ellen. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay nasa ilalim ng kanilang jurisdiction. Magkakagulo silang lahat kapag may nangyari kay Ellen. Kailangang magsampa ng ulat pagkatapos ng lahat ng nangyari. Plano ni Harvey na sundan si Ellen sa police station. Pinlano niyang makita ang mga bagay hanggang sa wakas. Tandaan mong bilhin ang tindahan, Harper. Tawagan mo ako kung wala kang sapat na pera,
sabi ni Harvey habang naglalakad siya papunta sa kotse ng pulis. Naiintindihan ko. Gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Sagot agad ni Harper Klein. Gusto mo ng tindahan, Harvey? Tanong ni Ellen habang nanginginig ang katawan. Natigilan si Harvey. Kilala mo ba ang may-ari ng tindahan? Nagmamalaki ang ekspresyon ng mukha ni Ellen. Ang lugar na ito ay negosyo ng aking ina. Iyon din ay ginagawang akin. Napagpayahan kong bayaran ka para sa lahat ng ito, hahayaan kitang gamitin ito ng libre. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Ikaw ang mananagot sa paninirang puri sa akin. Mula ngayon, magiging boyfriend na kita. Niyakap ni Ellen si Harvey ng malambing na tingin, na para bang pag-aari na niya ito. Si Harvey ay may kakilakilabot na hitsura sa kanyang mukha bago itulak si Ellen sa isang tabi, ngunit hindi siya nagalit. Kung ganoon ay may deal tayo. Masiglang sabi ni Ellen. Hindi nagtagal, nagsampo ng simpleng ulat ang dalawa sa himpilan ng pulisya. Ang bilog na mukha na inspector ay nagbigay ng malalim na tingin nang makita niya ang malambing na tingin ni Ellen kay Harvey. Nalaman ni Ellen na plano ni Harvey na tulungan si Kathy Cobb na magbukas ng sarili niyang negosyo para mapabagsak ang pamilya Cobb. Agad na nagningning ang kanyang mga mata. Mabilis niyang hinayla si Harvey papasok ng shop. Matapos hayaan ng kumpanya ng disenyo na gawin ang trabaho nito, agad na inayos ang lugar. Pagkatapos, ipinatawag niya ang sikat na calligrapher sa bayan upang magsulat ng ilang pangungusap sa harap ng tindahan. Ang buong lugar ay pakiramdam na buhay at marangya ngayon. Sa isip ni Harvey York, gusto niyang bilhin ang tindahan sa presyo ng merkado upang maiwasan ang isa pang problema na lumitaw. Pero paulit-ulit na sinasabi ni Ellen Moreno na kay Harvey ang kanyang mga gamit at gusto niyang gantihan ito sa pagliligtas sa kanyang buhay. Kasabay ng katotohanan na kaibigan siya ni Kathy Cobb at kalaban nila ang pamilya Cobb, natural na sa kanya na kumilos. Noon nalaman ni Harvey na si Eden Cobb pala ang ex ni Ellen. Habang si Harvey ay nabigla sa maliit na mundong ginagalawan niya, umupo siya at nag-relax habang ang lahat ay maayos. Mabilis na naitayo ang pangunahing balangkas ng tindahan. Hanggat ang produksyon ng gamot ay maaaring mabuhay, ang tindahan ay malapit ng gumana. Nasa kabilang kalye ang negosyo ng pamilya ng Cobb. Sa hitsura nito, mukhang magkakaroon ng anibersaryo ang tindahan. Kung mabilis ang pagsasaayos ni Ellen sa tindahan, makakahabol ang negosyo ni Kathy. Kumalat ang balita sa sandaling isinabat ang karatula sa tindahan. Laking gulat ni Lola Cobb at ng iba pa. Ang baliw na bastard na iyon. Nanginginig si Lola Cobb sa kanyang upuan matapos marinig ang tungkol sa sitwasyon. Galit niyang ibinagsak ang kanyang tungkod sa lupa habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Anong nangyari sa babaeng iyon? Nagbukas siya ng sarili niyang botika. May balak ba siyang awayin tayo? Higit sa lahat, nasa tapat lang ng tindahan namin. Bastos lang yan. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Matapos pag-isipan ang dati nilang alitan, gusto ni Lola Cobb na sampalan si Kathy sa mukha. Hindi niya maintindihan kung paano nakalabas ng police station si Harvey nang hindi nasaktan. Lagi namang masama si Kathy at ang ulo ng pamilya, Lola Cobb. Pumunta siya sa amin nang hindi niya nakuha ang kanyang paraan. Malinaw na mayroon siyang lihim na motibo. Salamat at naging matalino ka para maalis ang walang utang na loob na bastard na iyon. Kung hindi, mapupunta ka sa isang kakilakilabot na posisyon. Nagngangalit si Valerie Cobb ng kanyang mga ngipin. Dapat ay pinatay ko na itong walang utang na loob kong apo noong nagkaroon ako ng pagkakataon. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Lola Cobb. Hindi ba't hiniling ko kay Gail Padlow na talunin sila? Paanong okay pa sila? Agad na tumayo si Eden. Hindi yun, Lola Cobb. Masyadong magaling si Harvey sa mga tao. Hindi lang siya may espesyal na relasyon kay Katie. Ang lumabas, may relasyon din siya kay Ellen. Hindi lang nakuha ni Harvey ang shop dahil dito. Ginamit niya ito laban sa atin. Hindi siya titigil hanggang sa mamatay tayo. Ellen, kumunat ang noo ni Lola Cobb. Matapos mag-isip sandali, sa kanya pinandilatan si Eden.
Hindi ba girlfriend mo yan? Bakit kasama niya si Harvey? Sinisikap ba niyang ipahiya ang pamilya natin o ano? Madali ba tayong target ngayon? Kami ay isa sa mga dakilang pamilya ng South Seas. Hindi yun, Lola Cobb. Nag-alinlangan si Eden. Break na kami. Sa tingin ko ginagawa niya ang lahat ng ito para lang mainis ako. Kabanata 3940. Narinig ko na pinalaya si Harvey York mula sa istasyon ng pulisya dahil din sa kanya. Siguro ginawa niya ang lahat ng ito para makaganti sa akin. Pagkatapos ay ipinakita ni Eden Cobb ang ilang mga larawan ng kanyang grupo ng kaibigan sa kanyang cellphone. Itinuro niya ang isang larawang kinuha ni Ellen Moreno para patunayan na tama siya. Oh, nakikita ko, nakaramdam ng ginhawa si Lola Cobb. Hindi naman sa gusto kitang istorbohin tungkol dito, Eden. Ang batang iyon ay isang illegitimate na bata, ngunit siya ay mula pa rin sa pamilyang Moreno. Kapag nasa panig na siya ni Harvey, mahihirapan tayo kung tutulungan nila ang aking walang utang na loob na apo laban sa atin. Hindi tayo pwedeng malit. Kung si Ellen ay kakampi nila, kailangan nating harapin ang isa pang gulo kung magiging sikat ang kanilang tindahan. Ang pinakamadaling paraan upang gawin iyon ay harapin sila bago sila lumakas. Si Lola Cobb ay nagsuot ng malamig na ekspresyon. Napaisip si Eden sa sitwasyon. Sinasabi mo ba, napakunot-noo si Lola Cobb kay Eden? Alam kong walang karapatan ang batang iyon na makasama ka, Eden, pero kailangan mong gawin ito para sa pamilya. Kailangan mong mag-isip ng isang bagay upang maibalik ang babaeng iyon sa iyong mga bisig anuman ang mangyari. Kapag nagawa mo na iyon, mapipigilan ang plano ni Kathy Cobb. At kapag nangyari iyon, ako mismo ang gagawa sa iyo bilang kapalit ng pamilya. Paano ang tunog na iyon? Kapag natalo natin si Kathy at ang iba pa, magiging madali para sa iyo na lasunin o ayusin ang isang aksidente sa sasakyan upang patayin ang iyong pinakamamahal na kapareha. Magiging maayos ang lahat. Kung plano mong pakasalan ng prinsesa ng royal family pagkatapos nito, isasakripisyo ko ang pride ko para lang mabigyan ka ng pagkakataong iyon. Nagkatinginan ang lahat pagkatapos marinig ang mga salita ni Lola Cobb. Laking gulat nila nang malaman nilang napakasama ni Lola Cobb. Binalak niyang hampasin ang kanyang kalaban kung saan ito mas masasaktan. Si Harvey at ang iba ay madaling magkahiwalay. Kung wala ang suporta ng pamilya Moreno, hinding-hindi nila kayang panindigan ni Kathy ang malaking negosyo ng pamilya Cobb. Mabilis na tumango si Eden. Huwag kang mag-alala, gagawin ko lahat ng hilingin mo sa akin. Nang si Eden ay kumukuha ng mga order mula kay Lola Cobb, nag-iisip siya ng paraan upang mabilis na mabawi si Ellen. Dinala na ni Ellen ang construction team para mabilis na matapos ang main shop. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Moreno ay isa sa mga sikat na malaking pamilya sa South Sea sa industriya ng real estate. Sa kahilingan ni Ellen na mag-overtime ang mga manggagawa, ay ganap na natapos ang tindahan sa loob ng 3 araw. Ang tindahan ay hindi lamang mukhang isang anti-gang botika. Mayroon ding hindi mabilang na mga makabagong disenyo na itinampok sa buong lugar. Ito ay isang pambihirang tanawin. Pawang imported din daw ang mga building materials. Sa ibabaw ng napakaligtas na mga materyales, ang mga ito ay napakaganda rin. Hindi pinabayaan ni Harvey ang mga trabahador matapos makitang masipag sila. Literal na 3 beses niyang binayaran ang kanilang sweldo kapag tapos na sila sa kanilang mga trabaho, na may masarap na pagkain na makakain.